Ava, do you remember how I was able to convince her to give us that big donation para magamit natin dun sa mga facilities at saka dun sa mga shelters ng Big Hugs? Of course, I remember. Thank you. It's worth recognizing, ano? Especially coming from you, isa sa mga pinaka-importanting nakaupo dyan sa board. Yes. Oo. And speaking of recognitions nga pala, aren't you excited about this year's upcoming Tala ng Mga Bata Awards? Sana, no? Maging deserving naman yung mga awardees this year. Siyempre naman, may dalawa na lang pinagpipilian ngayon to be the third awardee. Naikwento nga pala sa akin ni Trixie yung anak ko kasama ng best friend niya. Sabi sa akin na nasuggest daw na isa si Trixie sa mga maging tala. Alam niyo ba, tita, kung isa si Trixie sa dalawa? Kasi sa bagay, di ba, hindi naman biro yung pinagdaanan ni Trixie. At saka, she can really be an inspiration sa mga kabataang tulad niya. Hello? Hello, Tita Eva? Are you still there? Hello? Patricia, I'm sorry. I have to go. Nandito na sundo ko. Papasok na ako sa elevator. Pero, Tita, hello? Bye! Leche. Itong matandang ito. Di mo lang alam, ikaw yung isa sa pinakapangit at pinakamahirap dun sa mga board members. Novorich. Namir? Namir, gising ka na ba? Namir? Nurse! Nurse! Yung asawa ko gising na ata! Namir? Ramir, are you awake? Gising ka na ba, Ramir? Ramir. So how'd your interview go yesterday? Naku, Spanky, it was so great. Kaya lang I didn't anticipate that Patricia would be there. Nakalimutan ko na big hugger rin pala siya. Don't tell me she's on the selection committee. Sana naman this doesn't hurt your chances for the award. I don't think so. Kasi I have a really good feeling that we can win this award. Oh, teka. Nandito pala si Era. Akala ko nagkulong na naman sa kwarto, tulog pa. Well, I guess nagising na. Let's hope she doesn't get distracted this time. I know. Good morning po, attorneys. Ano po kailangan nila? Hinahanap po namin si Attorney Era Simons. Bakit niyo hinahanap yung anak ko? I'm Attorney Era Simons. Anong kailangan niyo sa akin? Gusto ko lang sana naming imbitahin sa presinto for questioning. Tungkol ito sa statement ni Attorney Lilette Matias na pagkatapos na may mambato sa kanyang bahay, nakatanggap pa ng death threat. Ayon sa kanya at sa kanyang mga witness, bago mangyari ito, nakapagbitaw ka raw ng grave threat laban sa mga nagrereklamo. What? Don't worry, Matty. I'll fix this. Sasama ako sa inyo. No. Sasamahan kita. And you tell me everything on the way. Nandun po ba sa presinto si Attorney Lilette Matias? Para nang sa ganun, magkatapatan na kami. At mabilis ko nang mapadismiss ang complaint na binibintang nila sa anak ko. Attorney Meredith Simmons, counsel and mother to Era Simmons. Pasensya na late kami dahil may dinaanan pa kami. I don't have much time for nonsense, so let's go straight to the point. Nonsense. Ay, nakakainis eh. Ang yabang. Kayo kaya makatanggap ng death threat? Okay, let's avoid this Matias drama and get straight to the point. So apparently, my daughter here was called to come for questioning because of a probable something that happened to your house? So, on what grounds? Grave threat. Nung inaawat namin sa bar si Eira dahil lasing na at gustong manakit ng customers, pinagbuntunan niya ako ng galit niya. Kahit ipahawak sa'yo yung kaso ni Satanas, mananalo ka pa rin! Ikaw yung pinupuri! Ikaw yung pinapalakpakan! Minamahal! Ano bang meron sa'yo, Lilette, ha? Pwede ba tama na kung
gagawin ko? Dahil kung hindi, malinaw na may gagawin siya sa akin. Malinaw na may gagawin sa'yo? Are you even sure, attorney? Because I get drunk, but I never forget. You cut her off bago niya sabihin ang gagawin niya sa'yo. So there was no threat in that statement. Bago kami pumunta dito, dumaan kami sa bar at kinuha ko ang footage ng CCTV camera. Bago tayo salita ng salita, mag-ingat tayo. Because your probable cause may not merit the case. Sige, wala talagang maririnig sa CCTV, pero mas kita dyan yung pananakit sa akin. Are we done here? Sandali. Hindi lang sa bar, nag-threaten si Aira kay Lilet. Ilahat mo sa kanila yung pinag-usapan natin nung huli tayo nakita. Bonnie, ano to? Nung kakasal ako ng workspace ko, nakita ko si Aira sa labas nag-aabang. Nakikiusap, makipagbalikan. Tinanong niya ako kung anong pwede niyang gawin para balikan ko siya. Baka tao ka. Subukan mong hanapin sa puso mo yung kabutihan. Pero pag nangyari yun, hindi mo na kailangan magmakaawa sa mga tao sa paligid mo na huwag kang layuan o iwanan. Pwede kayo na! Kayo na yung perfect, kayo na yung kamahal-mahal! Alam mo, magsama kayo ni Lilet. I swear to God, Bonnie. Just keep on tormenting me and I will return the favor. Humanda kayo. Lalo na si Lilet. Yun. Malinaw yun. Diretsong bantayan dahil binanggit niya mismo ang pangalan ng anak ko. Ano kayo ngayon? Sagot! Saan po interes po kayo sa great threats ni Tony Matias? I have the right na tumanggi sa pagpo-question ng mga pulis. Makipag-cooperate na lang po kayo. Kalma lang, Patricia. Ang tapang-tapang mo noon nung sinasaktan mo si Lilet sa ospital na to. Ano? Nagawa niya sa'yo yun, Lilet? Oo, Bonnie. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi na ako papayag na magpaapi sa kanya ulit. Wala nang tao kila Tony Liet. Hahanap lang ako ng papasukan tapos babalitaan kita. It's lovely to see you again. Marami tayong gagawin. Kompleto na ang ating mga awardees. Miss Nona, if you don't mind me asking, sino po yung third award mo? Bonnie, kukunin ko lang yung librong hiniram ko sa'yo para magbalik ka na. Sira bintana niyo Ano yun? Si Lilet.